Subalit, nang marinig naman yon ni Orlan, mariin naman niya yung pinabulaanan, lalo pat alam niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang mga nakita. Dahil sa kanyang mga sinabi, hindi naman maiwasan ng iilan na makaramdam ng matinding pagkabahala. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, agad namang bumuo ng pangkat ang mga dibino na siya namang nakatalaga para maglibot sa labasan ng gubat. Bawat isa sa mga ito armado mula ulo hanggang paa, nang sa gayoy makalaban sila kung sakali mang magpakita ang mga mangangabayo habang nasa kasagsagan sila ng pag-iikot. Nagdala din sila noon ng ibon na siya namang magsisilbi nilang ugnayan sa mismong baryo. Matapos namang makapaghanda ng grupong yon, dali-dali naman yung umalis. Pagsilay naman dito nila Orlan, napansin naman nilang may mga daladala yung sulo, kalakip ng mga pana at palaso na nakasukbit sa kanilang likod. Kokonti lang din ang bilang ng mga ito, pero ayon sa kanya, hindi basta-basta ang mga dibinong yon. Bukod sa iyo ng mga naging maestro nila sa pagsasanay, naniniwala din sila Orlan na kung lakas lamang ng mutya ang basihan, di hamak na mas malakas ito kumpara sa kanila ni Baldo. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makalayo na ang mga taong yon, minabuti naman nilang pakinggan ang mga bagay na sasabihin ng mga matatandang dibino. Sa estado pa lang kasi ng paningin ng mga ito, ramdam na nila Orlan ang tila bang pagduda ukol sa mga bagay na sinasabi nila. Nauunawaan naman nila yon, lalo pat nasanay na ang mga taong yon na mabuhay ng mapayapa sa lugar na kanilang kinagisnan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, mariin naman niyang inilhad sa mga ito na hindi basta-basta ang kanilang kalaban. Ipinagtapat din niya na baka kaya sila natagpuan ng mga nilalang ay dahil sa kautusan ng mga anghel na hanapin siya. Malakas kasi noon ang kanyang kutob na maaaring nalaman na ng mga ito ang tungkol sa pagligtas nila sa ama niyang Yumao. Dagdag pa niya na marami siyang sapat na basihan para patunayan ang mga bagay na yon. Aminado rin kasi siya kahit papaano na may mga bakas siyang naiwan sa mismong kulungan ng mga dibino. Pagkarinig naman ng mga ito sa kanyang sinabi, hindi naman ito maiwasang makapagsalita ng masama laban sa kanya. Pilit na rin siya noong pinapaalis ng mga matatandang dibino pero mariin niyong pinigilan ni Ingkong. Ayon sa matanda, na hindi kasalanan ni Orlan ang pagkatuklas sa kanila ng mga nilalang na yon. Sadyang nagkataon lang ang lahat at kung meron mang sisisihin, walang iba kundi ang mga katulad nilang angkan na mas piniling magtago kesa makipaglaban. Dagdag pa nito na isa lamang yun sa mga epekto ng mga pasyang pinili nila sa nakaraan. Huwag nga kayong magtalo-talo na parang mga duwag. Hindi ba kayo nahihiya sa batang ito? Habang tayo'y nagpapalipas dito ng ating mga buhay, mas pinili niyang pasukin ang kaharian ng ating kalaban. Isang bagay na kahit sino man sa inyo, walang naglakas loob na gawin. Nangyari na ang dapat mangyari. Magtulungan na lang tayo. Abisuhan niyo ang mga tao sa trinsera. Sabihin niyo sa kanila, maghanda sa paparating na digmaan. Wika ni Ingkong sa kanyang mga kasama. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa ang mga matatandang dibino
kundi ang manahimik. Ang mga katagang binitawan ni Ingkong sa kanila, sapat ng basihan para sila'y sumunod nang hindi nagtatanong. Bale, yung 4 na matatandang kumwestiyon sa kanyang ginawa ay siya ring pinuno ng mga pangkat ng mga dibinong nasa iba't ibang posisyon at mga gawain. Kabilang sa mga ito ay ang kanilang mga depensa o pensa, mga gumagamit ng armas sa malayo, kasama ang mga dibinong likas na gumagamit ng mahika. Bale, yon ang pinakapuwersa ng baryo nila, kung saan ilang siglo na ang dumaan, hindi pa rin yon natitinag. Ilang oras pa ang lumipas, pansin na pansin naman nila Orlan noon ang pagiging abala ng mga kababaryo nila. Bawat isa sa mga ito makikita mo talagang naghahanda para sa nalalapit na giyera. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, tahimik naman silang nakikiramdam sa buong paligid. Upang madali naman nilang malaman ang mga mangyayari, nagdesisyon naman silang magbantay sa may bandang entrada ng gubat malapit sa patag. Kasakasama noon nila Orlan ang pangkat ng mga dibinong dalubhasa sa paggamit ng mga kalasag at tabak na siya namang pangunahing puwersa ng angka nila. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid sa lugar na yon, tanging mga galang hayop lamang ang kanilang nasisilayan. Wala rin silang nararamdamang kakaiba sa lugar, kaya naman yung mga mukha ng mga kasama nila halos hindi na maipinta buhat sa ginawa nilang pagsasayang ng oras kakabantay sa lugar na yon. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ng pinuno ng pangkat ang kanilang mga nakikita, dali-dali naman yung lumapit sa kanila habang iritableng nagtatanong ng, "Totoo ba talaga ang inyong mga nakita? Baka naman pinaglaruan lang kayo ng inyong mga paningin. Yung mga kasama namin kanina pang naglilibot, pero wala naman silang naiulat na kakaiba." Ay nako, gumagawa lang kayo ng mga bagay na ikakagulo rito. Pagkarinig naman ni Orlan sa sinabi nito, kalmado naman niya yung kinausap ukol sa bagay na yon. Naniniwala kasi siya, hindi siya namalikmata nung nakita niya ang 2 kabayong nagmamasid sa entrada ng gubat kung saan sila nakatira. Dagdag pa niya na, wala naman siyang ibang hangad, kundi ang ikakabuti ng lugar nila. Ang pinakaayaw niya kasi noong mangyari, maging huli na ang lahat, kagaya ng dinanas ng kanyang ama. Nang marinig naman yon ng pinuno ng pangkat, dali-dali naman yung bumalik sa mga kasama nito. Pagsilay naman doon ni Orlan, minabuti naman niyang ibaling ang kanyang paningin sa malawak na lugar na kanilang binabantayan para hintayin ang pagpapakita ng kanilang mga kalaban. Halos malapit na noong sumapit ang hating gabi, pero sa kasamaang palad, wala pa rin silang napapansin. Akala nila magpapatuloy na ito, ngunit pagtungtong naman ng 12:00 ng hating gabi, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang 2 mangangabayong naglalakad sa unahang bahagi ng kapatagan. Sa likurang bahagi naman ng mga ito, naroon ang iba't ibang uri ng nilalang na gumagapang sa lupa. May mga nasipat din silang dambuhalang paniking nagsilapag sa mga sanga ng puno na parabang naghihintay lang yon ng pagkakataon para umatake. Matapos naman nila yung masipat, bigla namang umihip ang isang napakalakas na hangin, dahilan para mamatay ang lahat ng sigang nakasindi sa mga sulo nila. Nang mapansin naman nila ito, dali-dali naman silang lumabas ng trensera para kaharapin ang mga nilalang na yon.
Maya-maya pa, nang makapagtipo na ang kanilang grupo sa labas, nasipat naman nila ang dahan-dahang pag-usad ng mga nilalang. Bawat isa sa mga ito may hahalin tulad mo ang itsura sa mga demonyo na siya namang labis na ikinabahala ng mga dibino. Yun kasi ang kauna-unahang pagkakataon na makasilay sila ng ganoong uri ng mga nilalang na may pisikal na anyo. Ayon pa sa pinuno ng kanilang grupo, hindi malabong sumapi lang ang mga ito sa katawan ng taong kanilang nabiktima. Dagdag pa nito na dahil sa ganoong pangyayari, maaaring mahirapan sila na makipaglaban sa mga nilalang na yon. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, dali-dali naman niya itong nilapitan habang seryosong sumasagot dito ng, "Magpakatatag ka. May sagot ang lahat ng problema. Tingnan mo, karamihan sa mga nilalang na gumagapang, pawang mga anggitaw lang. Kayang-kaya natin silang pagsabay-sabayin dahil hindi naman sila gaanong makapangyarihan. Sa ngayon, ang dapat lang natin pagtuunan ng pansin ay ang dalawang mangangabayo. Batid kong sa kanilang lahat, sila lamang ang nagbibigay panganib para sa ating pangkat." Matapos naman niyang makapagsalita, agad naman niyang hinugot ang kanyang punyal, sabay senyas kay Baldo na sumunod sa kanya. Nang masipat naman ni Baldo ang ginawa nito, walang pagdadalawang isip naman siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Nang masipat naman yon ang kanilang mga kasama, napilitan na rin yung sumunod sa kanila. Ilang minuto lang noon ang lumipas, sumiklab ang digmaan sa lugar kung saan purong mga pag-aangil at sigaw ang mabilis na bumalot sa buong paligid. Maya-maya pa, pagsilay naman ni Orlan na papasugod na ang dalawang mangangabayo, agad naman silang umatras patungo sa kinaroroonan ng kanilang mga kasama na merong daladalang kalasag. Nang makatago na sila sa likod nito, pilit naman nilang sinilip ang mga nilalang na yon, at nung mapansin na nilang hindi na sila ang pakay nito, buong puwersa naman nila yung sinugod na siyang naging sanhi upang malaglag yon sa mga sinasakyan nilang kabayo. Pagbagsak naman ng mga nilalang na yon sa lupa, mabilis naman yung nakatayo at kasabay nito ang pagkahulog ng mga talokbong nilang napakaitim. Pagsilay naman nila Orlan sa mga nilalang na yon, doon tumambad sa kanila ang mga suot-suot nitong kalasag na parabang walang laman. Kahit ilang beses na kasi nila yung pinagmasdan, wala man lang silang nakikitang muka sa pagitan ng mga baluting nasa may bandang ulo nito. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, 2 pulang liwanag lamang ang kanilang nakikita. Dahil sa pangyayaring yon, bahagya naman silang napaatras para pakiramdaman ng mga kilos nito. Subalit di pa man sila nakakalayo, nasipat naman nila sa dalawa ang paglipad ng tabak ng mga nilalang na yon pabalik sa kanilang mga kamay. Matapos naman nila yung mahawakan, walang pagdadalawang isip naman yung sumugod sa kanila habang patuloy na nagpapakawala ng mga tunog na halos nakakabasag na ng tenga. Pagsilay naman nila Orlan sa ginawa ng mga ito, buong puwersa naman silang naghanda para sa lagi ng pag-atake nito. Hindi naglaon, paglapat naman ng talim ng kanilang mga armas, gulat naman siya, gawa ng yung laso ng reyna ng Markupo, unti-unting nalulusaw ng kakaibang presensya nito. Pagramdam naman niyang unti-unti nang bumabaon ang talim ng tabak nito sa kanyang punyal, napilitan naman siyang sipain ang nilalang na yon, dahilan para makatakas siya sa mismong kamay nito.
Nang masipat naman ng mga dibino ang nangyari, nagmamadali naman yung lumapit sa kanila para maghatid ng tulong. Habang nakakubli naman sila sa mga kalasag, pinilit naman nilang umatras dahil sa dami ng mga anggitaw na walang patid na umaatake. Ayon kay Orlan, na malakas ang kanilang pangkat noon, pero sadyang napakarami ng bilang ng kanilang mga kalaban. Kahit anong gawin nilang pagsalag sa mga ito, tila bang hindi nila yon nararamdaman dahil sa pakikisali naman ng mga nilalang na kararating pa lamang sa lugar na yon. Ultimong himpapawid, hindi na rin ligtas para sa kanila dahil sa dami ng mga aswang na walang patid na nandadagit. Base rin sa pagkakatanda ni Orlan, malapit na talagang masukol noon ang kanilang grupo. Mabuti na lang, bago pa man yun nangyari, dumating ang 3 matatandang namumuno sa isang puwersa ng kanilang lahi. Mabilis yung nakiisa sa digmaang yon, kung saan agad naman nilang naramdaman ang tila bang paghina ng puwersa ng kanilang mga kalaban. Kahit yung 2 mangangabayo, unti-unti na ring napapaatras hanggang sa mapilitan na yung sumakay sa 2 dambuhalang paniki na nakalapag sa puno ng akasya. Paglisa naman ng mga ito, mabilis namang nagsipulasan ang mga anggitaw kasama ang mga aswang na malubharing nasugatan. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, agad naman nilang pinuntahan ng mga kasama nilang nagtamo ng mga pinsala. Yung iilan sa mga ito nang hihina na at nagdedeliryo, subalit nakahawak pa rin yon sa kanilang mga sandata. Pagsilay naman doon ng mga dibinong albularyong kasama nila, agad naman nila yung tinulungan pabalik sa kanilang baryo. Yung iba namang malalakas pa, sinuyod ang iba yung parte ng gubat para hanapin ang mga aswang na malubhang nasugatan. Habang binabagtas naman nila noon ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga nangyari. Sila Orlan noon, halos hindi pa rin makapaniwala na merong mga dibinong malubhang nasugatan buhat sa mga pangyayari. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon, hindi pa rin sila nakakaramdam ng panghihina ng loob, gawa ng alam nila na kahit papaano'y may laban sila. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nang marating na nila noon ang iba yung parte ng gubat, doon bumungad sa kanila ang mga dugong nagkalat sa mga sanga ng puno. Unti-unti na rin silang nakakarinig ng mga pag-aangil, kaya na may nagmadali naman silang sundan ito upang mahuli nila ang mga nilalang na naiwan ng kanilang mga kasama. Sa pagdating naman nila sa unahang bahagi nito, nadatnan nila ang 2 lalaking hubot-hubad na pilit umuusad. Putol ang 2 binti ng isa, kaya na may pilit yung hinihila ng kasama nitong wakwak na ang sa may parteng tiyan. Habang nagkukumahog naman ang 2 na makalayo, mahinaho naman yung pinagmasdan nila Orlan hanggang sa dumating ang puntong nilapitan na ito ng pinuno ng kanilang grupo. Paghawak naman ito sa ulo ng lalaking humihila sa kasama nito, wala naman yung nagawa kundi ang mapahawak sa kamay ng dibino habang nag-aangil. Maya-maya pa, nang maitayo na yon ang puwersahan ng kasama nila, mata sa mata naman niya itong tinitigan habang seryoso doong nagtatanong ng, Ba't kayo sumalakay? Anong kailangan niyo sa amin? Nang marinig naman ng aswang ang sinabi nito, tanging pagmamakaawa lang naman ang naisagot nito sa kanila habang patuloy na umiiyak. Paulit-ulit din itong inilahad. Magkapatid sila nung hinila niya, kaya na may kahit gustuhin man niyang tumakas, hindi niya maaatim na iwan ito.
Dagdag pa ng nilalang na yun na napilitan lamang sila doong sumama sa kadahilanang kung hindi sila makikiisa, paniguradong papatayin lang din sila ng demonyong nakasakay sa kabayo. Pagtatapat pa ng nilalang na yon, na kapag yon ang magbaba ng utos, ni isa sa kanila walang karapatang tumutol. Pasensya na kayo. Hindi naman namin gustong pumunta rito. Napilitan lang kaming sumama. Pakiusap. Pagbigyan nyo na kaming makaalis. Yung mga magulang namin naghihintay sila sa aming pagbalik. Parang awa nyo na. Bigyan nyo kami ng pagkakataong magbago. Nagmamakaawang wika ng lalaki. Nang marinig naman ito ng kapatid nitong nakalupasay sa lupa, nagpumilit naman yung umupo habang pinapagalitan ang kapatid nito buhat sa ginagawa nitong pagmamakaawa sa kanilang kalaban. Ayon sa lalaking yon, hindi tatalab ang ganoong pagmamakaawa gawa ng unang-una, demonyo ang turing sa kanila ng mga dibino. Dagdag pa nito na asahan na nilang mamamatay sila, lalo pat nahuli na sila ng mga ito. Ganon din naman ang mangyayari sa oras na matagumpay silang makabalik sa kanilang mga pugad. Huwag ka nang magmatigas pa. Tapos na tayong dalawa. Imbis na magmakaawa tayo, mas mabuting pagsisihan na lang natin ang ating mga kasalanan. Dito na tayo mamamatay. Tanggapin mo na lang. Singit ng kapatid nito, nakasalukuyan namang namumutla buhat sa patuloy na pagtagas ng dugo nito. Matapos naman itong makapagwika, sumipat yon sa isang mandirigmang kasama ni Orlan habang mahinaho naman itong hinihiram ang daladala nitong punyal. Nang marinig naman ang kasama nila ang hiling ng nilalang na yon, agad naman itong napasilay sa kanya na para bang humihingi yon ng permiso. Pagsilay naman dito ni Orlan, siya na mismo ang nag-abot ng punyal sa lalaki habang pilit yung pinakikiusapan na bago nito wakasan ang kanyang buhay, mas mainam na ipagtapat niya muna ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Pagkalahad naman sa kanya ng mga katagang yon, dahan-dahan naman niyang binitawan ang kanyang hawak na punyal na siya namang mabilis na kinuha ng lalaki. Pagsilay naman ito sa kanya, napangiti lang naman ito habang nagwiwika ng, Sige, sasabihin ko ang lahat. Ito na siguro ang huling pagkakataon ko na makagawa ng mabuti sa kapwa. Alam kong marami kayong hinahanap na kasagutan. Sana ang mga nalalaman kong ito magbigay ng kalinawan sa inyong mga naguguluhang puso. Nang mailahad na yon ang nilalang sa kanila, agad namang nagkumpulan sa harapan nito ang kanilang mga kasama. Makalipas pa ang ilang minuto, nang magkaroon na ng sapat ng lakas ang lalaking yon, walang pagdadalawang isip naman itong inilahad ang mga bagay-bagay. Ayon sa nilalang na, maraming kautusan ang umiikot sa kanilang angkan laban sa mga dibinong naninirahan sa gubat. Matagal na itong gustong ipalusob sa kanila, subalit marami ang tumututol, gawa ng hindi yun basta-basta. Naniniwala kasi ang mga gabunan sa bawat angkan na sumusuporta sa mga anghel ng kadiliman na marami ang mamamatay sa kanilang uri sa oras na sundin nila ito. Noong una, narespeto pa nito ang kanilang mga karapatan. Pero nang dumating na ang mga mangangabayo, doon na nagbago ang lahat. Yung mga gabunang tumututol sa nais mangyari noon ng kanilang mga Panginoon, walang awang pinapatay sa harapan mismo ng kanilang pamilya. Paulit-ulit din silang sinisindak ng mga mangangabayo na sa oras na hindi sila sumunod, gano'n ang sasapitin nila.
Magmula noong ipinatupad ang ganoong pamamahala, napilitan na silang lumipat sa lupain ng Sierra Madre. Sa lugar na yon, nagtutulong-tulong ang iba't ibang lahi para mabuo ang imperyong pinapangarap ng kanilang mga Panginoon. Dagdag pa nito na, ilang siglo na rin ang lumipas magmula nung naitayo ng kanilang mga ninuno ang palasyo ng mga itong nakaluklok sa mga itim na ulap. Base rin sa usap-usapan na kung saan man naroon ang unos, naroon din ang palasyong yon. Hindi kasi basta-bastang pumapatay ng direkta ang 9 na anghel ng kadiliman. Ginagawa nila yon upang maiwasan ang hatol sa kanila ng Diyos na buhay. Paglalahad pa nito na, alam naman nilang hindi pa yon gaanong bumabalik sa kapangyarihan, ngunit sapat ng basihan para sa kanila ang tanga nitong kakayahan. Sa katunayan, marami na ring sumalungat na lahi nila sa kapangyarihan ng mga ito, pero ang tanging kinahinatnan lamang ng mga nilalang na yon ay kamatayan. Sa paglipas pa ng mga taon, dumating ang puntong mas naging masugid silang tagasunod ng mga nilalang na yon. Pero sa kabila nito, may mangilan-ngilan pa ring lahi ng mga aswang ang tumututol sa pamamahala nito. May balita ako ukol sa mga sinaunang aswang na tumalikod sa kapangyarihan ng mga anghel ng kadiliman. Kung gusto niyong magwagi, sila ang una ninyong hanapin. Ang namumuno sa kanila kilala sa tawag na Darius. Matagal na siyang kalaban ng lahat ng lahing sumusunod sa mga namumuno sa amin. Maraming beses na rin siyang pinagtangkaang paslangin, pero walang nagtagumpay. Isang malaking kawalan ng pangkat ni Darius sa kanilang puwersa. Kaya ganoon na lamang ang galit ng mga ito sa kanila. Yun nga lang, mag-iingat lang kayo sa paglapit sa kanya. Balita ko wala siyang pinagkakatiwalaan kahit sa mga tauhan niya. Pagtatapat ng naghihingalong aswang. Nang akmang magsasalita pa ito, bigla naman yung bumulagta sa lupa matapos yung tamaan ng isang palasong bakal na halos hindi nila mawari kung saan yun ang galing. Pagsilay naman dito ng kapatid nito, dali-dali naman yung hinagka ng nilalang kung saan bago pa man sila makausad papalayo, nagawa na rin itong matamaan ng bagay na pumaslang mismo sa kapatid nito. Pagsilay naman ng nilalang na umasinta sa dalawa, na malubha na yung tinamaan, mabilis naman itong lumipad papalayo. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na rin ito sinubukan pang habulin nila Orlan. Sa halip, nagdesisyon na lamang silang tulungan ang dalawa. Subalit sa kasamaang palad, bago pa man nila ito maibalik sa baryo, kumalat na ang mismong lason sa katawan ng mga nilalang na yon. Segundo lang noon ang naging pagitan, bago naman yun bawian ng buhay. Nang mapagtanto naman nilang patay na ito, nagdesisyon na silang yon ay ilibing, pagpapakita ng kanilang respeto. Matapos ang mga pangyayari, agad naman silang bumalik sa baryo. Pagdating naman nila noon sa bahay ni Ingkong, inilahad nila Orlan ang tungkol sa sinaunang aswang na nagngangalang Darius. Hindi niya mawari pero malakas ang kanyang kutob na malaki ang maitutulong nito sa kanilang grupo. Habang nakikipagdialogo naman silang dalawa, may mangilan-ngilan naman sa mga matatandang dibino ang tumutol. Gayunpaman, mas nanaig pa rin ang pagtitiwala ni Ingkong sa kanilang dalawa, kung kaya't nagdesisyon yung payagan sila. Ayon sa matanda, marahil ay yun na nga ang misyon na ilang buwan na nilang pinaghahandaan. Subalit,
Nang maibigay na nito ang basbas sa kanila, inilahad naman ng matanda ang mga kaakibat na panganib ukol sa gagawin nilang paglalakbay. Dagdag pa ni Ingkong na may posibilidad na hindi na sila makabalik, kung kaya't kapag nalagay sa panganib ang kanilang buhay, huwag nilang kakalimutang magpadala ng ulat upang hindi na umasa ang kanilang pangkat na sila'y babalik. Tandaan mo, Orlan, kayong responsibilidad sa kagustuhan niyong ito. Nagpupumilit kayong gawin ng tama na hindi man lang iniisip ang mga peligrosong inyong makakarap. Saludo ako sa katapangan niyong dalawa. Dahil dyan, nasa inyo ang aking suporta. Bihira lamang akong makakita ng mga taong katulad ninyo na handang magsakripisyo alang-alang sa ikabubuti ng marami. Mag-iingat kayo. Naway gabayan kayo ng Panginoon sa inyong paglalakbay. Wika ni Ingkong sa kanila. Matapos naman itong makapagsalita, may iniabot yung isang bagay na parang isang papel na may mga nakaukit na dahon sa gitna. Wala silang kaide-ideya kung ano ito, pero ayon sa matanda, na yon ang magiging basihan nila para malaman kung humihinga pa ba sila o patay na. Pagkahawak naman ni Orlan sa bagay na yon, pinunit naman yon ng matanda, sabay tago ng kalahati nito. Yung natirang kalahati sa kanya, hinati niya pa ito para ibigay kay Baldo. Pagsuksok naman nila nito sa kanilang mga bulsa, inilahad ng matanda na mananatili yung mainit sa mga kamay niya hanggat may buhay pa ang dalawa. Pero sa oras na lumamig ito at matuyo, nangangahulugan yung patay na sila. Dagdag pa ng matanda na ang mga kagamitang yon, tanging dibino lamang ang may likas na kaalaman kung papaano ito gawin. Okay, pasensya na kayo, maiksi itong 40 natin. Pero yung 50 natin, follow up ko kaagad yun. Ang ganda ng kwento na to kasi, nung episode na to kasi magsisimula na ulit maglakbay yung dalawa. So, meron na naman tayong aabangan. Tsaka yung gera sa pugad ng mga dibino, ang angas nun. Pero ako, mas hinihintay ko yung paglalakbay ng dalawa eh. Parang ano to eh, kung familiar kayo sa Lord of the Rings, parang Frodo to tsaka si Sam eh, 'di ba? Yung mag-best friend. So, hintayin natin kung ano mangyayari sa 15. Sunod ko yun siguro mga 12 a.m. Sana marami pang gising or mga 2 a.m. Basta lalapag ko yun para meron kayong mapakinggan. Yun lang. Pahintay ako sa 15. Salamat.